Hello po! Magandang araw po sa bawat po sa atin. It's Saturday morning. Magandang tanghali, magandang gabi po sa Play po natin. At sa bawat isa kung nakikinig po ngayon, patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon na siya ay mabuti sa buhay ng bawat sa po sa atin. Panoorin niyo po yung mga gawain po natin na kahapon. Ang ganda ng mensahe ng Word. It's about heaven. Kung ikaw ba ay naniniwala sa heaven or heaven is real, panoorin niyo po yun. At marami po tayong matutunan. At sa araw na ito, let's pray. Hallelujah, Lord, maraming salamat po sa araw ng Sabado. Tuloy kami nagpapasalamat. Bagamat yung panahon po namin, kahapon, isang araw, maulan o Diyos, pero nagpapasalamat po kami pagkatapos po ng ulan po na ito. Muling sisikat ang araw at patuloy na pagliliwanag ang kalangitan. Salamat po. That sometimes, Lord God, you allow this season, Lord, para magmuni-muni, magbulay-bulay ng iyong salita. Hanapin ka, manalangin po kami, makinig ng mensahe mo. At may mga araw, Panginoon, kahapon, wala pong pasok. Dalangin po namin na yung mga oras po na yun ay patuloy na magamit para hanapin ka ng mga estudyante, mga parents, Lord, ng bawat sa po sa amin ay yung mga anak. At ngayong araw po na ito, patuloy ka namin hahanapin sa pamagitan ng iyong salita. Matuto po kami at bagong lahat, patawarin po kami sa lahat ng aming pagkakamali. At patuloy kami matuto ng iyong salita sa araw po na ito. Salamat po muli at pagpalain mong lahat ng Team Live and Team Replay sa pangalan ni Jesus. Lahat ay po ay mag-comment ng Amen. Amen o magsabi ng Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating generic or branded. Generic or branded. No, parang pastor, ano ba pag-uusapan natin about gamot ba 'yan? Tingnan po natin kung ano pong mensahe ng Panginoon ngayong araw po na ito. Sa Titus chapter 1 verse 16 or Tito 1:16. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi makagawa ng anumang mabuti. Alam niyo po, magastos magkasakit sa Pilipinas. Sobrang mahal na po ng gamot at mahal din po ang pagpapadoktor at ospital. Biruin nyo, ano pa lamang po, check up pa lamang po, almost 1,000 na po ang babayaran po natin sa doktor para magpa-check up. What more yung pupunta ka sa hospital, yung room, yung gamot, yung mga proseso pa na gagawin. Kaya magastos at bawal magkasakit talaga. Malungkot na sabi ni Megan na magastos magkasakit sa Pilipinas after paying the huge hospital bill. Sino po sa atin, kayo po ay pinasok na sa hospital o yung mahal natin sa buhay, sa mag-anak, at umabot po ng milyon. Lagyan nyo nga sa comment section. Umabot ba ng 1 milyon, 500,000, 100,000? Yung malaking nagastos po ninyo. Lagyan nyo po. Titignan po natin kung gaano po kayo kayaman. Praise God. And na-confine kasi yung tatay niya for almost a month at naging financial burden ito sa kanilang pamilya. Aside from the professional fees ng mga doctor and tests, ay napakamahal din po ng mga gamot. Kaya malaking tulong sa mga Pilipino ang maipasa ang Generics Drug Act of 1988. It is a law that mandates the prescribing and dispensing, promoting of generic names of medicines. The law provides effective and affordable medicines to all Filipinos. Ibig sabihin, mapapababa, hindi naman libre, mapapababa yung gamot, yung produkto ng gamot sa mga madlang people, sa mga tao, sa mamamayang Pilipino. No, ito po tinatawag na generic, no? Sa branded medicine. And then, according po, sabi po rito, according to the expert, wala namang halos pinagkaiba yung generic sa branded medicines. Same lang sila ng active ingredients and both follow the same standards in their efficacy. Both are effective in treating symptoms, but branded medicines
use more marketing strategies than their generic counterparts to sell their products. Pero ang tunay na test kung effective ang gamot ay kung iinumin ba ito ng pasyente. And healing starts when the patient takes the prescribed medication, whether they're generic or branded. And the same way in our spiritual life, Christians will only receive true healing and transformation when they take God's word seriously. Posting Bible verses on social media, wearing faith-based apparel or clothes, and using Christian lingo or words do not prove one's true transformation. Kahit suot po natin yon, no? Sabihin natin yung mga hallelujah, praise the Lord, no? And praise God, no? Hindi po yun yung tinitignan ng Panginoon. Because God causes a radical change in a person's heart first. Sa puso ng isang tao, kung talagang siya po ay Kristiyano, kung mayroong malaking pagbabago at unti-unting pagbabago po sa buhay niya. Like what I said nung Sunday, kung napanood po ninyo, na God is a God of transformation. At siya po magbabago ng buhay po natin kung willing tayo magpabago sa Panginoon. At magsisimula ito pag tayo tumanggap kay Jesus ng totoo at seryoso bilang Panginoon tagapagligtas ng ating po mga buhay. Amen? And then the mind and action follow. At yan po pag-uusapan po natin sa dating na mga linggo, no? Bukas po, Sabado, pag-uusapan po natin. Bukas po linggo, pag-uusapan po natin about transformed mind with Brother Louie Reyes. Panoorin niyo po, live po tayo ng 10 a.m. bukas, linggo po yan. And His Word has transformative powers. And it is not taken once a day or intermittently. No? Kung kailan lang natin kailangan o gustong basahin. And to see the lasting effect of God's Word, it needs to be taken moment by moment. Sabihin nga po natin, moment by moment. Ano ibig sabihin po nun? Every day, night and day, we must read and study and meditate the Word of God. Amen? And only then can it cause healing and true transformation sa buhay po natin. No, hindi importante kung generic ba o branded yung gamot. Ang importante, ininom ba talaga ng tao may sakit po ito? At sa spiritual po natin, hindi importante kung saan ka tumanggap. Kung sa kalye ba, sa simbahan, o sa social media, nakita mo yung preaching. Ang importante po roon, kahit saan ka nakapakinig ng salita ng Diyos, dapat i-take mo seriously yung salita ng Diyos, yung pananampalataya kay Jesus. Because transformation will start when you have a genuine relationship in our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin yan. At pag wala tayong koneksyon sa ating Panginoon, wala pong pagbabago na mangyari sa ating pong buhay. At kung gusto nyo panoorin yung Sunday service po natin nung nakaraan, nandun po sa aking pong timeline, sa Love of Jesus Valenzuela, it's about transformation. No? Ang Panginoon ang magbibigay ng malaking pagbabago sa buhay po natin. Ang ganda ng topic po natin ng nakarang linggo. Panoorin nyo po sa mga hindi pa nakakanood. Okay? And then, ito po yung application po natin before we end. Set up a one-on-one meeting with your accountability partner. Whether you're yung pastor po ninyo, ako po, yung leader po natin, Christian friends or trusted person na Kristiyano po, wag po sa unbelievers kasi mahihirapan ho tayo magtiwala sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Kailangan yung trusted mo na ask them what areas in your life need to improve and take them for the response, no? Kasi may mga blind spot ho tayo. Laso tayo. Ano ba yung napapansin mo sa ugali ko na hindi pa maayos? Halimbawa, meron po sa atin
Hanggang ngayon, magagalitin ka pa rin. Konting ibot, galit ka na kagad. Meron po sa atin, sinungaling pa rin hanggang ngayon sa mga maliliit na bagay. Meron po sa atin, baka hindi pa rin makaiwas sa bisyo. O meron po tayong salita na hindi maganda, nakakasakit ng kapwa. Meron pa rin tayong mga addiksyon. No? Meron po tayong accountability partner na mag-correct po sa atin. Mag-advise sa atin. Dapat ito yung baguhin mo na area. Okay? No? Maghanap po kayo ng leader po ninyo. At ako po, willing po ako makinig po sa inyo as a pastor. Kung meron po kayong dinidil sa inyo, lalo na po yung mga kalalakihan, i-message nyo po ako. Sa mga kababaihan, ipopokol ko po kayo sa asawa ko o sa leader po natin mga babae at kausapin nyo po sila. At sabihin nyo yung mga pinagdadaanan nyo, no, in terms doon sa mga way of life po natin sa mga kasalanan at patuloy na ipanalangin po natin ang isa't isa. And sa oras po na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin, Father God in heaven, forgive me when I claim to follow you but live otherwise. Remove anything in me that misrepresents you, because I want to honor your name in my life. Lord, continue to transform my heart. Marami pang babaguhin sa buhay ko, sa isipan ko, sa salita ko, at sa aking mga gawa. Ang aking panalangin, patuloy mo lang po akong baguhin. Lord, Holy Spirit, manguna ka sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. And if you're struggling right now sa kasalanan at meron ka pa rin bisyo, pangit na salita, nasa maling relasyon, may addiction at marami pang ibang mga bagay, can I pray for you? Lord, maraming salamat. Patuloy kong dinudulog sa iyo, dinarasal Panginoon na meron kaming mga kapatid sa Panginoon na nangangailangan po ng tunay na pagbabago. At dalangin ko, Lord, sa mga kapatid ko nakikinig, babae man o lalaki na nakikinig, live man o replay na nakikinig ng video po na ito, I pray na patuloy na ang matinding pagbabago ang maranasan po namin. Kung may nakikinig po sa amin na mayroong bisyo, wasakin mo ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung meron po sa amin, ang sakit pa rin magsalita, nakakapagsinungaling pa rin, nakakapagbura, nakakapanlait, Lord God, at marami pang mga salitang hindi maganda. Langisan mo po ang aming mga labi, O Diyos, at patuloy na baguhin mo po ang aming mga salita. Maging yung aming kaisipan, Lord, patuloy mong baguhin po ito. Kung meron pong negatibong kaisipan at mga kaisipang makamundo, Lord, baguhin mo po ang aming kaisipan. Maging aming mga aksyon, Lord God, yung body parts po namin, minsan nagagamit po sa mali. Yung mga action po namin parang hindi Kristiyano, Panginoon Diyos. Kaya patawarin mo po kami at patuloy na dahil sa kagagawan po namin, napapaya ka namin yung pangalan mo. At sa pagkakataong ito, I pray, Lord, na mas lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo, mas lalo ka namin hanapin, mas lalo kami humiling ng pagbabago. Hindi lang kami humiling ng pagpapala, kundi Lord, ng pagbabago sa buhay po namin. And that is the best thing na palagi po namin papanalangin po sa iyo. Baguhin mo po kami. Lord, I pray sa lahat po ng may sakit at kamdaman, I pray na ikaw po ang patuloy na magbigay ng kagalingan po sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, by the stripe of Jesus, you are healed today. Claim it by faith. Kahit cancer ang sakit mo, kahit malalang sakit, anumang sakit mo from head to foot, in the name of Jesus, be healed today. Makakalakad ka, lilinaw ang iyong mata, makaka-recover ka sa problema mo sa liver, ikaw ay bababa, ang blood sugar mo magiging normal, at yung BP mo magiging normal. I pray sa mga nahihirapan po, masakit ang tuhod, may arthritis, may gout, alisin mo po ito sa aming po mga pangangatawan sa pangalan ni Jesus. Meron po sa amin acidic, Lord God, sa pangalan ni Jesus, pagalingin po. Meron po sa amin, Panginoon, meron pong problema sa tiyan, Panginoon, sa ovary, we pray, Lord, ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat sa po sa amin. Muli, maraming salamat po. At pinagkakatiwala rin po namin, Panginoong Diyos, yung oras po na ito na sa lahat mo po na may depression, may anxiety attack, with Brother Jeff, Lord God, sa iba pong mga kapatid po namin nakikinig ngayon, I pray na patuloy mong pagalingin ang bawat isang may depression. Ang kapayapaan at kagalakan ay kanila pong maranasan at papagtagumpayan niyo po nila anumang depression na meron po sila. Lord, yakapin po sila sa mga oras na ito. Maraming salamat din po. So we pray for the weather, Lord God, maging maayos po ito at patuloy, Lord God, sisikat ang araw at patuloy na kasiglahan
sa bawat isa, pagpapala sa bawat isa ay maranasan po namin. Lord, bless us, transform us, and use us for your glory, Lord God. As I declare today that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, pinapanalangin din po namin ang araw ng linggo bukas sa pangunguna po ni Brother Louis Reyes sa preaching. I pray for the double portion of anointing, wisdom, strength, and guidance, Lord God, at yung power, yung glory mo ay patuloy na bumaba sa aming kalagitnaan. Sa worship pa lamang, Lord God, ramdam po namin ang iyong presensya. Sa iyong salita, Panginoon, Lord, ma-empower kami, ma-enlighten kami. At Lord, maging sa tayo sinopering, Lord, i-bless mo ang lahat ng magkakaloob. Salamat po sa lahat ng dadalo, sa magpapatotoo, pagpalain po ang bawat isa. Lord God, sa on-site at sa online. Pinupuri ka namin sa salamatan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. Muli, maraming salamat po sa inyo at sa mga oras po na ito, iniimbitahan ko po ang bawat isa. Sa darating po na bukas, Sunday 10 a.m., meron ho tayong tinatawag na gawain at huwag ho kayong mawawala sa gawain dahil merong magandang mensahe si Lord sa bawat sa atin, a transformed mind. Minsan, may kailangan pang baguhin ang Diyos sa ating kaisipan at sa kaisipan nagsisimula yung kasalanan. Kaya ito ang unang baguhin ng Panginoon, sunod yung ating salita, sunod yung ating mga gawa sa biyaya ng Panginoon. At yan po pag-uusapan po natin for the next 3 weeks about transform mind, transform mouth, and transform movement. No, yung action po natin, babaguhin ng ating Panginoon at seso sa magaling sa buhay po natin. Muli, maraming salamat po and see you tomorrow 10 a.m. live po tayo sa Love of Jesus Valenzuela. To God be the glory. See you tomorrow. Share this video po sa ibang mga gusto talagang tumanggap at mabago ng ating pong Panginoon. God bless you all.